Siyempre, bago tayo magsimpo, atin munang babasahin itong mabuting balita ng ating Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay St. Luke o Luke chapter 5, beginning from verse 1 hanggang sa verse 7. Luke chapter 5, verse 1 to 7. Ganito ang sinasabi. Now, while the multitude pressed on him and heard the word of God, he was standing by the lake of Gennesaret. He saw two boats standing by the lake, but the fishermen had gone out of them and were washing their nets. He entered into one of the boats, which was Simon, and asked him to put out a little from the land. He sat down and taught the multitudes from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into the deep and let down your nets for a catch." Simon answered him, "Master, we worked all night and took nothing. But at your word, I will let down the net." When they had done this, they caught a great multitude of fish, and their net was breaking. Verse 7, they beckoned to their partners in the other boat that they should come and help them. They came and filled both boats so that they began to sink. Purihin natin ang Panginoon sa kanyang mabuting balita. Pwede na tayong makahupo. Pwede na tayong makahupo. Ayan na po. Wala na pong suspense. Dumiretso na po siya. By the way, yan po yung ating pong message na ating pong gustong ihatid sa atin po ng ating Panginoon. Dumating po ako ng Webes about 5 p.m. po sa airport ng Macau. At so far, maayos. Maganda naman ang biyahe at nakarating po ng ligtas at tiwasay. This is not my first time na ma-assign makarating ng Macau chapter ng ating gawa ng Panginoon El Shaddai. My first na nakarating ako dito sa Macau ay 1996. Galing po kasi ng Hong Kong, wala pa ho mga permanent visa na ina-apply noon. Puro tourist visa. And second one is 2001. Naka-explore ako dito sa Macau. And the last one is 2015. Kung hindi po naalala si Brother Peter Bautista, ako po yung umexit dito noon bago na siya natapos ng mission at bumalik sa Manila. Ako po yung umexit noon. Kaya nga lang, during that time, nasa Don Bosco tayo. Ngayon po ay hindi na po ito pa-exit lang. Ako po ay mag-i-stay na po sa inyo ng maximum ng 1 year. Depende pa po yun po. May extend tayo. Depende po yun sa prayer ninyo. Kasama na rin po prayer. Depende po yun. At probably 1 year by the grace of God. Kaya ako po ang yung bagong lingkod ng mga gagawa ko prayer partners na makakasama yung araw po ng gawa. Kaya po, ngayon pa lang sinasabi ko na po sa inyo, pagtiyagaan niyo po ako para sa unang-una pa lang ng mga arangkada po natin ay hindi po kayo magsawa. Amen? Sa bagay po, kapag tayo po ay kumbaga sa pagkain, kapag tayo po ay nakakatikim ng something delicious and healthy or masarap na pagkain,
lalo po tayong bumabalik-balik. Amen? And hope and pray na lagi tayong bigyan ni Lord ng masasarap na pagkain, ng mga magagandang inspiration. Hindi lang na natin kailangan maging isang mahusay, magaling, maging perfecto na Kristiyano just to receive the word, the blessing from God. At syempre po, yan na po yung ating bumulaga na po dyan, mga kapatid. Ano po? Napaka-suspense po nito. Amen? From, actually, failure yan eh. Kasi, patawarin niyo po ako kasi, ano po eh, matagal na po akong hindi nagpa-PowerPoint, nagta-type. Dahil po dyan sa cellphone na yan eh. Diba? Kaya hindi na tayo nagla-laptop. Kasi dyan sa mga cellphone na yan, kasalanan ng mga cellphone eh. Kaya hindi na tayo nagpo-computer, kasalanan nila yun, hindi natin kasalanan, ha? Kaya, yan. Tapos, kagabi ko pa yung tinay. Kagabi pa. Eh kung sa cellphone lang, madali. Kaso, PowerPoint pa yan, hindi naman yan Microsoft Word. So, from failure to success. Ito pang problema ko nito. Saan ba ang pagpaandar? Ayun, sige, nasabi ko na nga ba sa sabi po dyan sa verse 5, itong mga alagad ng Panginoon, tinawag ng Panginoon sina Pedro, una niyang pangalan Simon, si Andrew, tapos yung magkakapatid na si John and James, Santiago at Juan. Lahat po sila mga fishermen. Sila po ay mga mangingisda. Ano pong nangyari sa mga tao po ito? Sabi po ng Bible, magdamag po silang ng huli, ng isda, at pagkatapos, wala po silang nahuli. Sabi doon sa may talatang verse 5, sinortat ko na lang, they worked all night and caught nothing or took nothing. Ibig sabihin, magdamag po silang napagod, wala po silang nahuli, bumalik po sila sa pangpang, they were washing their nets. Ibig sabihin, sa madaling salita, ito pong mga taong ito, they were failure, disappointed. Failure and disappointed. Well, mga kapatid, everyone has experiences failure. Di ho bang magtaas ng kamay yung hindi pa nagkakaroon ng kabiguan, kapalpakan, pagbagsak, o meron po bang makakapagtaas dito? Lahat palagay ko, qualified tayo dito lahat. Everyone has experienced failure. Bakit nga ba dumarating ang failure sa buhay natin? If we want to ask the will of God, failure and disappointment is not part of God's will. Not part of God's will. Just like the parents, tayo na nandito mga parents, nag-sacrifice po tayo magtrabaho dito at iiwan natin yung ating mga pamilya. Isa po yun sa ating sakripisyo kasi ayaw natin silang maghirap. Tama po ba? Ayaw natin silang maging kawawa. Ayaw natin po silang maging argabyado at naghihirap. Ibig sabihin, tayo pa lang bilang human, as parents, as we are, hindi po natin gusto yan sa ating mga anak. Kaya tinataya po natin yung buhay natin papunta ng malayong bansa, alang-alang sa pagganda ng kanilang buhay. Tayo pa lang po yun, ha? That's not part of our dreams in our families. Pero dito ay mayroong failure. Well, sabi nga po ng Ecclesiastes 3 verse 1, ang sabi po dyan, everything there is a season and a time for every purpose under heaven. Ang binanggit po dyan season, sa lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahon na tinakda ng Diyos. Tinakda ng Diyos. May mga panahon na tinatakda ng Diyos. Panahon ng pagsilang, panahon naman ng kamatayan, panahon ng kalungkutan, mayroong panahon ng kagalakan, may panahon ng
ah, pagdiriwang, meron ng panahon ng pagkapigatian, no? Durusa, lahat po yan naka-disenyo na sa atin ng Panginoon. Kaya nga kahit ano pong pagpupursige natin, kahit napapagod na tayo, parang hindi natin nakikita yung bunga. Kasi may panahon po yun hintayin mo lang. Katulad, huwag kayong magmadali sa mga anak na yung pinapaaral, huwag kayong madalihin kung, anak, bilisan mo mag-aral. Galing mo para makatapos ka na, makauwi na ako, makapagpahinga na rin ako. Hindi po. Usa na lang po yung makakatapos, parang ganun po yung usa na lang po silang lalaki. Well, if there is a time of failure, there is also a time of success. Kung ang Diyos, dinisenyo niya na meron pong mga panahon na pinaglalagyan ayon sa plano, layunin o purpose ng Diyos, kung merong dumating na failure, meron din pong success. Napapansin po ninyo? Ang buhay ay hindi lamang po puro hirap. Meron din po yan konting kaligayahan kahit papaano. Okay, sabihin na natin, mas maraming ang hirap. Mas maraming hirap sa atin, konti lang ang ligaya. At least may ligaya pa rin. Hindi ka nagdusa, namatayan din sa mahirap. Yung iba naman, ang dami-daming ligaya. Pagkatapos, sa bandang dulo, nauwi sa paghihirap. Saan kayo manginili? Mas maganda yung dulo, masaya. Yung ending, masaya. Kaysa yung dulo mo ay mahirap. Kaya, everything, a time of failure and a time of success. Yan po ang gustong ipakita sa atin ng Panginoon. Kapag dumating ang failure sa buhay natin, does that mean you are in the end of the world? Diig nga kahulugan. Katapusan na ng mundo. Hindi na nga kahulugan, due date na. Ano po? Alam niyo po, kilala niyo po si due date. Hindi po nangangahulugan tayo po'y nabigo, na-disappoint, bumagsak, at nagdurusa, ay wala na pong natitira o darating na panahon ng success. Remember, sa Diyos ay laging merong chances. God is the God of all chances. Nabigo ka sa pag-ibig mo kahit 3 beses, huwag ka matakot, umibig ka ulit. Malay mo, doon sa pang-4, doon mo matagpuan. Ganun po yun, di ba? Huwag po tayong mapagod. Huwag po tayong magsawa. Kasi po, there is a time of success. Yung kung minsan may mga pagkakataon sa buhay natin na isang hakbang mo na lang, nagsawa ka, natakot ka, na-discourage ka, umatras ka na, isang hakbang na lang yun. Who knows that? Wala namang nakakaalam nun. Pero kapag very perseverant, may nagpe-persistent ka, nagpe-persevere ka, then sa araw, mararating mo rin. Ika nga, pag matyaga ka, at matiisin ka, bibiyayaan ka naman ng Diyos. I-reward ka ng Diyos because there is a time for everything.